Mga kapuso, meron po tayong inaasahan na isang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay isa ng typhoon at babantayan natin kung ito ba ay tatama sa ating bansa o liliko pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Dito sa latest satellite imagery, makikita natin yung sirkulasyon nitong si Typhoon Hagupit. Yan yung kanyang international name habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay isa ng ganap na typhoon. Ibig sabihin may higit 120 kilometers per hour yung kanyang hangin. To be exact, sa ngayon 130 yan, araw ng Miyerkules. At inaasahan na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility at oras na pumasok ito, ang magiging local name nito ay Ruby. Sa forecast track ng The Weather Company, posibleng pumasok ito araw ng Huwebes, umaga po yan sa may Philippine Area of Responsibility at mataas ang posibilidad na ito ay isa ng malakas na bagyo o mahigit ng 130 kilometers per hour. Kikilos ito pa west-northwest, pero mga kapuso, pagdating ng Sabado, unti-unti itong babagal at dito sa forecast track ay may posibilidad na araw ng Lunes, madaling araw, nasa may silangan pa ito ng Eastern Visayas at hindi pa nagla-landfall. Yung kulay puti-pot na tinitingnan nating kulay, itong shade na ito yung area of uncertainty. So aside from Eastern Visayas, na base dito sa track ay pwede niyang tumbukin, may area na like Bicol Region at itong Northeastern Mindanao na posibleng tamaan din nitong bagyo. So ang areas of concern natin, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao at Bicol Region, yan yung mga posibilidad na pwedeng mag-landfall dyan yung mga bagyo o yung bagyong si Hagupit, kaya dapat po I am ready tayo. Now, mayroon pa rin mga monitoring centers na syempre nagbabantay nitong bagyong si Hagupit, like Japan, Korea, and China. So, yung comparison ng kanilang mga track, yung binanggit natin, Joint Typhoon Warning Center, katulad ng track ng The Weather Company, pagpasok sa PAR, babagal, kaya araw ng Linggo o Lunes, nasa may silangan pa siya ng Eastern Visayas o sa may Philippine Sea. Pero pag tinignan natin yung track ng Japan, magtutuloy-tuloy din siya paglabas o pagpasok ng PAR, pero bahagyang babagal din bago tumama dito sa may Samar Island. At yung track naman ng China, ibang-iba yung speed and then of course yung direction na kung saan tuloy-tuloy yung kanyang paggalaw, and by Sunday posibleng tumama na ito dito sa may southern tip ng Samar at tatawid ng Leyte Island. At yung Korean track naman, tuloy-tuloy din yung pagpasok ng PAR, and instead of hitting yung southernmost part ng Samar Island, ito naman yung posible dito sa may central part ng Samar. Although all of these tracks say one thing, halos lahat sila mataas ang posibilidad na tumama sa lupa itong bagyo. Now, mayroon bang pagkakataon na lilis naman itong bagyo? Sa ngayon, yung ridge ng high pressure area ang nagsisilbing harang para itong si Hagupit ay magtuloy-tuloy sa kanyang kilos na west-northwest. So sa ngayon, malakas pa rin itong ridge na ito. Pero may posibilidad na humina yung ridge, at pag humina yan, doon magkakaroon ng pagkakataon na kumilos pahilaga. Yung bagyo, iiwas sa atin at pupunta dito sa may northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. And for this particular model, ito yung nakikita niyang senaryo. Hihina yung ridge, magkakaroon ka ng trough, at yun ang susundan nung bagyo para kumilos ito pahilaga. Ito yung upper level condition. So, dalawa pa rin yung posibilidad ng trough. Yung unang pinakita natin, tatama sa Eastern Visayas or probably Bicol Region or Northeastern Mindanao, at itong isang model na pinapakita natin, hindi siya tatama at magre-recurve siya. Aside from the track, meron pa rin tayong uncertainty in terms of intensity. Ayon sa JTWC, pwedeng umabot sa super typhoon category itong bagyo habang nasa may Philippine Sea. Pero sa nakikita natin, dito sa pinapakita natin ngayong wind map ng The Weather Company, there will be
a surge of the northeast wind flow. That could be on Friday, on Saturday, or hanggang Sunday. At ano magiging epekto nito sa intensity nitong bagyo? Ang northeast monsoon malamig at drier than the easterly wind. So kapag malamig at tuyo yung hangin, it could affect yung potential na paglakas nitong bagyo. It could hinder yung paglakas ng bagyo. Kaya yun yung ating titingnan. Kapag natuloy yung surge na ito, posibleng magkaroon ng impluwensya yan sa paglakas nitong bagyo. So ito yung ating mga titingnan mga kapuso. So sa ngayon, hindi pa ito pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at pagpasok nito, meron pa rin mga senaryo, magtutuloy-tuloy ba yung paglakas nito bago tumama o kaya ililiko ito. So mula dito sa GMA I Am Ready Command Center mga kapuso, manatili po kayo nakatutok para sa latest information at sa mga update na ibibigay namin dito sa binabantayan nating bagyong Hagupit.